Hello everyone! Narito na naman po tayo sa isang mahalagang pag-uusap. Muli, huwag kalimutan, click subscribe and hit the notification bell, and I'm very sure at the end of this lesson, you're going to love mathematics with Ma'am Cleo. Again, I'm Ma'am Cleo, your math teacher. So our topic is about operations on rational algebraic expressions, at ang focus po natin is on adding and subtracting dissimilar rational algebraic expressions. So ano nga ba ito? So, kapag tayo pa yung nag-add or subtract ng dissimilar rational algebraic expressions, kailangan po hanapin natin ang kanilang LCD para sila ay maging similar fractions or algebraic expressions. So, simula tayo dito sa ating unang example. So, we're going to find the sum of 2 over x squared minus 4 and 3 over x squared plus x minus 6. Paalala, kapag tayo po ay nagdi-deal or dealing with rational algebraic expressions, wag po natin kalimutan yung concepts ng iba't ibang klase ng factoring method kasi yun po ang kailangan natin para makapag-simplify ng rational algebraic expressions. Okay. So, for solution, kailangan nating hanapin ang factored form ng x squared minus 4 and x squared plus x minus 6. Para malaman natin kung ano yung kanilang LCD. So, ang x squared minus 4 po ay isang example ng sum and difference. So, para makuha natin yon, we're going to find the square root of your first term and the square root of the second term. So, yung square root po ng x squared ay x, and square root po ng 4 is 2. Since negative po yung gitna, so we're going to express our factored form as sum and difference. So, ayan po. So, x and x doon sa another parenthesis natin. And then, the square root of 4 ay 2. Dito sa kabila, ganun din. And express it as sum and difference. So, ayan po ang factored form ng x squared minus 4. And then, dito naman sa trinomial natin. So, ang lagi pong tatandaan, sa last term, hanapin po natin yung kanyang factors. So, ang factors po ng 6 ay 3 and 2. Mga possible factors. Pwede rin naman ang 6 and 1. Pero, ang i-consider natin next is the middle term. Dapat, yung factors nung last term, pag in-add natin, makikita dapat siya sa middle term. So, kapag 6 and 1 ang kinuha natin, pwede siya sa last term. 6 times 1 is 6. Pero, kapag nag-add tayo, 6 plus 1 is 7. So, napakalayo sa middle term na 1. So, try natin ang 3 and 2. So, 3 times 2 is 6. Pero, kapag pinag-add po natin, possibly 5. Pero, since negative po ang last term natin, possibly, lagi nating tandaan, ang factors natin is ang positive and negative. And sa middle term, since nag-a-add tayo, ang lagi naman natin kinoconsider, ang sinusunod natin na sign dyan, kung sino yung mas malaki. Kaya, ang factored form po ng ating trinomial is x minus 2x plus 3. Kasi, positive 3 times negative 2 is negative 6. And then, sum. Since magkaiba, so tayo ay magma-minus. 3 minus 2 is 1. Since positive yung gitna, ibig sabihin, sinunod natin yung sign ni 3. Kasi, mas malaki si 3 kay 2. And, ang hinahanap natin, since dissimilar rational algebraic expression sila, tingnan nyo naman, ang denominators ay magkaiba. So, kailangan po maging magkapareho. Kaya, dito sa first term natin, meron tayong x minus 2. Similar din tayo doon sa sunod. So, ibig sabihin, not considered na yon. Kaya, ang magiging LCD na gagamitin natin dito ay x plus 2 and x plus 3 para maging similar fraction sila. Yon. And, ang technique na lang na tuturo ko sa inyo is para hindi na kayo malito. Since kabilaan yung ating LCD, ang x plus 2 nandito po siya. So, na multiplicand and multiplier. Ayan, si multiplier nandito sa x, kay x plus 3 sa kabila. So, si x plus 3 na naka-multiplier, i-multiply natin dito sa multiplicand natin. Ayan. So, x plus 2, x minus 2. So, kung sino yung nandito sa kabila, siyang ilagay natin. Tapos, pansin nyo dito kay 3, yung x plus 2 nito, dito naman natin multiply. Okay? Palitan na lang. Ganun lang po. Multiply natin. Yan. So, ayun na. 2
2 times x plus 3 over x plus 3 kasi ang kailangan nating target is pareho yung kanilang denominators. Ayan, x plus 2, may x plus 2 din sa kabila. X minus 2, meron din siya. X plus 3, meron din siya. So, similar na sila. And distribute. So, 2 times x, kaya ito ay 2x. 2 times 3 is 6. Okay? So, ang numerator is 2x plus 6. So, dito naman tayo sa kabila. So, 3 times x is 3x. 3 times 2 is 6. And next, combine like terms. So, ayan na po ang gagawin natin. 2x plus 3x is 5x. 6 plus 6 is 12. And copy the denominators natin kasi siya po ay considered na similar rational algebraic expressions. Since hindi naman na natin may factor ang 5x plus 12, so therefore, this is already the simplified form. Okay? Ba, madali lang? Okay, next. Difference. So, ngayon naman, magma-minus naman tayo. Sisulat muna natin as, or hanapin muna natin ang LCD. Since magkaiba sila, x plus 6, yung isa naman x plus 5. Yan. So, 9x plus 4 over x plus 6. So, hindi naman na natin ito pa ma-factor. So, therefore, ito na po yung kanyang LCD sa kabila ang gagamitin. And so, 3x minus 6 over x plus 5. So, ito na po. So, ang LCD, pagsasamahin lang natin, ha? So, x plus 6 and x plus 5. So, tandaan, sa x plus 6 nandito sa left side, sa x plus 5 nandito sa right side. So, kapag multiply natin, isi-switch. Sa x plus 5 ang nandito sa left naman, sa x plus 6 doon sa kabila. So, ayun, di ba? And let us multiply. Yan. So, i-multiply na natin si 9x plus 4 to x plus 5. And then 3x minus 6 kay x plus 6. Yan. Distribute. Si 4 lang. So, 4 times x is 4x. 4 times 5 is 20. Okay? Sa kabila naman. Negative 6 times positive x is negative 6x. Negative 6 times positive 6, negative 36. Yan. So, yung kanilang LCD, x plus 6, x plus 5. So, both, kaya sila ay similar na. And, anong sunod natin? Combine. Okay? Combine terms. Pero, ang gawin muna natin is, distribute muna natin yung sign nito. Kasi positive kasi yun eh. So, negative times positive 3x is negative 3x. Then, negative times negative 6x, positive 6x. And then, negative times negative 36 is positive 36. So, yun. As pagsama-samahin na po natin yung terms. Rearrange. Ayan. Si 9x, 4x. Tapos si positive 6x, negative 3x, positive 20, and 36. So, si 9 plus 4 plus 6. So, yan po ay 19 minus 3x. So, 20 plus 36 is 56. So, tingnan natin ngayon kung may factor ba natin si 19x and 56. Yan. Ay, hindi pala ima-minus. Sorry. 19x minus 3x is 16x plus 56. So, si 16x plus 56 yung kailangan nating i-factor by greatest common monomial factor. Okay? So, 16 and 56, ang greatest common factor niyan ay 8. Okay? So, 16x divided by 8 is 2x. 56 divided by 8, it will be 7. Okay? So, hindi na natin siya pwede pang i-simplify kasi wala naman divisibility na. So, this is already the simplified form. Okay? So, yun lang po. Hope na may naintindihan kayo. Thank you and happy learning. Bye-bye!